ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Gi-welcome nato no ang tanan nga personal untang mangutana. So, manhilan din para makita sa kamera. Ikining akong gi-record ako ning upload sa YouTube. Na ako YouTube channel Catholic Crusader CFD Paul San Pablo Alima. I have more than 63,000 subscribers. And how I wish ma-add kunta mo sa akong channel. Palakpak ko. Kung mangutana mo personal, palihog isulti ng pangalan. Ako Brad Paul, si Juan de la Cruz. Mauni ang akong pangutana. Sa dihang tubagon ka, palihog, paminaw una sa tubag. Pwede pagkakbag ko din siguro. Kaya hatagan ko ikaw o another follow-up question. O sa dihang matagpaw na kasi imong tubag, pwede na po nato ikita ng uban. Atong hatagan o panahon pagkakuban na mga pangutana. Kadtong mahadlong mangutana personal, kuha lang mo og papel o pulpen. Isulat ang inyong pangutana ug ayaw paglangan, ipadala dayon kana sa LBC para akong madawat. Okay? So while wala pa nangutana, so doon na may pasupot yung pagutana. Si kinsa mana si John de Galapet, kinsa si Juan Magubunyan, usara ba kana silang duha, karon pa mi nakadungog ni anang John de Galapet. Si John de Galapet, usa sa mga apostol sa atong Ginoong Hesukristo. Mabasa nato kana dinhi sa Juan 19, versikulo 26, sa pagitag ni Jesus sa iyang inahan o sa tinun-an na iyang gimahal, Miss Beloved, nga nagparog dito, mingon siya sa iyang inahan, babay, siya ang imong anak. Kining si John de Beloved o John the Apostle, mao kini ang ibinlan ni Jesus sa iyang inahan. 27, siya ang imong inahan o sukad ni adto gidala sa tinun-an si Maria aron didto na mupuyo sa iyang balay. Kay ang pito ka mga pulong ni Jesus mao man ang panugon sa Ginoo. Iyang itugon si John nga tan-awon o amumahon ang iyang nanay kay wala may laing igsuon si Jesus nga iyang kaintriguhan sa iyang pinangga kainahan. Mao nang panahon sa Pentecostes ang mahal nga Birhen o si John de Galapet tuad dito sa Aperong. Nagduyok sila sa pag-ampo. Buhat 1:13 o 14 mo kini ang atong babasa. Misulod sila sa Jerusalem o misaka sa lawak sa itaas. Ngayon lang giabutan sila si Pedro, Juan, ining Juan maon ang the Beloved, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago, anak ni Alpio, Simon nga patriota, si Judas na anak ni Santiago, itong Judas na traidor, nagtigom kanunay sa pag-ampo uban kanila ang mababay o si Maria na inahan ni Jesus. So human dito sa cross, mingon ng Ginoo, magpaabot ka mo sa pagkunsad sa Espiritu Santo o sa maglakaw sa tibok kalibutan. Ang mahal na Birhen o si John de Galapet kauban sa ubang apostol, nag-ampo sila sa Pentecost sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Nganong kinahanglan man ang presensya sa mahal na Birhen panahon sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Ang tubag kay ang mahal na Birhen ang unang nakadawat sa Espiritu Santo. Kinahanglan na ang mahal na Birhen sa Pentecost aron masiguro gayon
na ang nadawat na Espiritu Santo sa simbahan mao Espiritu Santo nga yang nadawat panahon sa inkarnasyon. Palakpakan nato Ginoo. Human ining panag-uban ni Kristo o ni John the Beloved, ani Mama Mary o ni John the Beloved, wala na doy record sa Biblia kung asa na padulong ang mahal na Birhen. Ang naa na record nga si San Juan the Beloved miadto sa Patmos kay nabilanggo siya dito. O sa tanan nga mga apostol ni Kristo, si John the Beloved lang ang nahibalo o nangutana kita asa na mahal na Birhen. On sa may giingon ni John the Beloved, miingon siya sa Apocalypse, Revelation 12, 1, 5, ang nagsulat na John the Beloved. Miingon siya na nakita ko sa langit ang babae, kinsa ning bayhana, nanganak siya, anak niya ang hari sa mga hari. Ang pangutana, nganong si John the Beloved raman sa tanang mga apostol ang nag-record kung asa mi padulong ang inahan sa hari nga si Kristo. Ang tubag mo kini kay si John the Beloved ang credible witness kay diha itugod sa Ginoo nga iyang amumahon ang mahal na Birhen. So siya ang knowledgeable kung asa ipaingon si Mama Mary o sa iyang gisulat tuan na sa langit ang mahal na Birhen ang inahan sa hari nga si Kristo. Dapat na Ginoo. Mauna nga magkasiguro kita ng atong inahan tuan na sa langit kay ang nagpamatuod ni anak mao ang apostol nga gibinlan sa Ginoo sa iyang inahan. Mo nang walay duda ang assumption, walay duda nga ang mahal na Birhen nag-una na sa langit kay giwitnisan ka na sa apostol pagitugyanan sa Ginoo sa pag-amuma sa iyang inahan. Mauna si John the Beloved. Kinsa man si Juan Magubunyag. Si Juan Magubunyag mao kini ang ingagaw o parente ni Jesus. Miadto ko sa Jerusalem, miadto ko sa lugar o sa langob diin dito na himugso si John the Baptist. Nagtuo ko ng simbahan dito, Baptist Church. Isa ni Baptist ko. Pag-adto na ko dito ang simbahan, John the Baptist Catholic Church. Katoliko man di ay. Ang simbahan na dito na himugso si Juan nga Magubunyag, pagtuo na ko Baptist Church. Di man di ay. Niadto ko dito sa lugar na din giduaw sa mahal na Birhen, si Elizabeth nga nagmaptos ni John the Beloved. O sa atong pag-adto dito sa balay ni Zacarias nga pari o ni Elizabeth, diin miduaw ang mahal na Birhen, ang tuwa dito simbahan ng Katoliko. Amen. Sa dihang nadungog sa ni Elizabeth ang tingog sa mahal na Birhen, Lucas Kapitulo 1, versikulo 41 hangtod sa 43. Pagkadungog ni Santa Isabel sa pangumusta sa mahal na Birhen, misinggit siya sa makusugatiw na nag-ingon, bulahan ka sa tanang kababahinan o bulahan ang bunga sa imong tiyan. Ang nanay ni San Juan Magubunyag na puno sa Espiritu Santo sa tingog pa lang ngayon nadungog sa mahal na Birhen. Pero mahibulong kita nga naay mga tao mo ingon nga napuno-puno sila sa Espiritu Santo apan mahibong ta nga takihon man ang inahan sa Ginoo. Siguro wala din sila puno sa Holy Spirit. Siguro napuno sila sa pag-Spirit. Unsa man nahitabo kang Juan Magubunyag nga dito hatayan sa iyang nanay nga si Elizabeth nga nakadungog sa tingog sa mahal na Birhen, miulpot siya sa dakong kalipay nga miduaw ang inahan sa iyang Ginoo. Dapat unta malipayon ta sa presensya sa mahal na Birhen, pero masubo kita kaya nagtuo Ginoo karon pasipat naman ang inahan sa Ginoo. Unang iampo nato sila
kahinao mubiya na ang espiritu na naa nila. Ngunang si Padre Darwin ato panhimon para manglayas ng mga demonyo. Muna lahi si John de Beloved o lahi si John the Baptist. Si John the Baptist ang nagbunyag sa Ginoo dito sa suba nga Jordan. Muna miadto gyud ko po sa suba nga Jordan, nagpabunyag ko pag-reenactment ra punto. Ikaw sa naman ko'y bunyagan. Pag mato ka sa Jordan River, mag-renewal man ka sa baptism din. So mo na siya. Katunang utana, hibalo na mo, kuginsan So lahi sila. Maura sila pangalan. Pero ma-distinguish kay John the Baptist, John the Beloved, meaning managlahi kining tawanan. Dili kini kay samar na persona. Sunod pa ko ka. Bro, salamat kayo bro sa imong tubag. Next question si Tatay. Ipailay mong pangalan tay, then taga-asa ka, then imong pangutana. Dito tay, kapit. Para makita kasi ko. Brother Paul. Ako si Pedro Escribor, taga-Bukong, Sakop, Labangan. Ang pangatong pangutana, utang na akong ipaklaro ba? Sa dihan ginako pangatong Ginoo nga si Jesucristo, naghisgot ni o kauban sa pagkakop, kauban namin ako, naghisgot ni o Pangulong Pare. Ang pangutana nako, unsay kalainan sa ato mga kaparingan karon o sa pare nga naghisgutan kaniadto. Tubag Hebro Kapitulo 7 versikulo 11 mo kini ang atong mabasa. Ang balaod gihatag ngadto sa katawhan sa Israel pinaagi sa pagkapalit ni Levi, gitawag Levitical priesthood. Kung hingpit pa ang buhat sa mga pari sa laray ni Levi, dili na unta kinahanglan mutunghap ang laing matang sa pagkapari sa laray ni Melchizedek. Priest according to the order of Melchizedek. O dili sa laray ni Aaron, priest according to the order of Aaron. Sawa pa si Kristo naa na existing nga mga pare. Mga pare na mga Hudiyo na kung sila maghalad dito sa templo, mugamit o mananap, karnero, kanding o baka. Kanang gingon diha nga pare nga si Anas o si Caiphas, mga pare na sa mga Hudiyo. Ang ilang ipapatay, mao ang pangulong pare sa laray ni Melchizedek. So lahi ang laray ni anang pare nga nagpapatay, o lahi usab ang laray sa pagkapare ni anang ilang ipapatay. Kung saman si Kristo, Hebro Kapitulo 3 versikulo 1 mo kini ang atong mabasa sa balang kasulatan. Mga igsuon ko makristohanon nga gitawag sa Dios, tan-awa si Jesus ang apostol o pangulong pari sa pagtuo nga atong ihugtan. Kitang mga Kristiyanos naatay mga pare, ang mga Hudiyo naasay mga pare, managlahi ang atong pare. Kaya pare sa Hudiyo gamit og hayop sa paghalad, pero ang pare sa Kristiyanos unsa man ang ilang gibitbit na halad. Tubag 18:14 sa Genesis mo kanina itong mabasa. Genesis 14:18. Si Melchizedek na hari sa Salem o pari usab sa labing halangdon, nagdalagpan og bino. Unsay gibitbit sa pari sa mga Hudiyo, magbitbit og hayop. Unsay kalainan sa pari sa mga Kristiyanos, magbitbit og tinapay og bino. Monang kay si Kristo man ang pangulong pare. Mateo Kapitulo 26 versikulo 26, Lucas 22:19, nagdalasap si Kristo og tinapay og bino aron ipailakan nato nga si Kristo dili sama ni atong pare sa mga Hudiyo nga nagbitbit og hayop. Nagdala siya tinapay og bino aron pahibawon kita nga dunay bag-ong laray sa pagkapari kansa si Kristo mao ang pangulo nga nagbitbit og tinapay og bino. Palakpakan. Gipadaya Kapitulo 5 versikulo 10 sa may giingon,
gipanayag uno size miingon si San Juan Apostol, gihimo kita sa Dios nga king harian sa mga pari. Ang Pangulong Pari sa king harian sa mga pari mao si Kristo. Si Kristo ang Pangulong Pari, ang iyang sakop mga pari. Lisod man pod kung ang Pangulo sa mga pulis ang sakop kargador. Pagkalisod kung ang Pangulo nga huwes o Chief Justice ang mga sakop vulcanizer. Kung ang Pangulong Pare nangulo sa mga pare, buti ba sabot ang iyang ipanguluhan mga pare, mo na kitang magkatoliko, na kitang mga pare, kahit kining atong simbahan, mo kinanging harian sa Dios, pagipanguluhan sa Pangulong Pare na si Kristo, mo nang din sa inyong parokya. Ang sakop din sa atong Ginoong Kristo, si Father Pipit, nagdala, tinapag sa Ginoo. Siya ang prinsipe sa parokya, sa kingharian sa Ginoo. O kita ang mga sakop sa kingharian ni Father Pepe na siya ang utang ni Kristo din na mo'y mangulo nato. Siya ang imutang sa atong Pangulong Pare nga magbitbit siya tinapay o bino nga naman para sa manan. Juan 6:51 mingon si Jesus, ang mukaon sa akong unon makabaton o kinabuhi nga way katapusan sa ato pa kanang gibit-bit ni Padre Pepe pagkaon kana nga makahatag o kinabuhi nga dayon. Palakpakan niyo. Pero kung ang atong pare nagdalag pagkaon nga makahatag o kinabuhi, ikasupo ang ubang Katoliko na niya kasi bahang Katoliko bibiyaan ang pagkaon na gibit-bit sa pare na makahatag o kinabuhi. Kay miadto sa laing tinuuhan, kay nagbit sila o pagkaon nga makakabuhi. Kanindot sa atong pagkaon, lawas ni Kristo, imong ibaylo dito sa isa ka kilong bugas, tulo ka pakiti nga noodles, o duha ka lantang sardinas. Kung mapadayon ka sa pagkaon sa lawas ni Kristo, gipasalingan ta ni Kristo na ang mukaon siguro makabatulog kinabuhi na tayo. Pero kung atong biyaan kining simbahan na naghatag o kinabuhing dayon, kay mo subscribe kita sa pagkaon nga gidala sa laing matinuohan, madugay madali, dili kinabuhing dayon ang atong maangkon, kundi pangkabuhion ka mo sa dayon. Kung sa may inyong gusto, kinabuhi ka dayon o pangkabuhion mo, kabahala mo. Basta di ako sa Katoliko, ay na din ang kinabuhi ka dayon ang sakramento sa kalawat sa Pangulong Pare na si Kristo o sa lahi ang pare kaniadto bro o ang pare nato karon sa Katoliko. Ang nagpapatay kang Kristo dili pare sa Katoliko kundi dili pare sa mga Hudiyo. Sunod pagutana. Pwede lahi nga sistema sa pangutana, Brad Paul. Pwede ba? Sige. Kining bahin-kabahin ba sa pagtukod ba ni atong iglesia? Diangkon man pod sa lain nga sikta na kuno sila dona sa kuno sila authority tungod kay nakadawat kuno pod sila sa gasa sa Espiritu Santo. Alam nako ang akong pagtuo kun dili gyud sila mao'y gihatagan sa katungod ining pagka-iglesia ni Kristo, dili gyud sila ang hatagan, kundi si San Pedro mo ang hatagan sa Yahweh. Ang pangutana nako, kung dunay 50 ka religion, okay ba nga ingno nato pagsulti nga piki ang 50,000 ka religion, pwede ba nga atong isipon nga piki ang 49,000? Okay. Ito bago butong unang nga miingon ka nga naaman po sila Espiritu Santo. 2 Corinto 11:4 kay mudawat mandayon kamo ni adtong muanha kaninyo nga magwali og laing Hesus nga dili maoy giwali namo o gidawat ninyo ang Espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo nga lahi sa nadawat ninyo. So naadi ay pagkunsad sa Espiritu Santo nga naapoy mo claim nga nakadawat po sila sa Espiritu Santo.
Mao na nagpasidaan ang mga apostol nga naay nakadawat sa Espiritu Santo nga lahi sa atong nadawat. Sa ato pakinahanglan ini ang discernment. Mao nang sa unang Juan 4:1, susihan ninyo ang tanang espiritu kung iya man sa Dios. Giunsa nato pagsiguro ng Espiritu Santo nga nadawat sa simbahang Katoliko ang Espiritu Santo? Dito ba kaw kanina nga ang role sa mahal nga Birhen mo nang tuwa siya dito sa Pentecost? Kay si Mama Mary ang unang nakadawat sa Espiritu Santo sa dihang gilandungan siya sa gahom ni ini. Sa ato pa, ang knowledgeable sa pag-discern kung kining espirituha, tinuod ba ng Espiritu Santo ang mahal na Birhen. Mo nang tuwa siya sa Pentecostes ang iyang presensya o why negative comments ang mahal na Birhen. Meaning, ang Espiritu Santo na may kunsat sa Pentecostes, mao ang tinuod ng Espiritu Santo. O ang Grolier Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church is a society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. So kini atong simbahang Katoliko, mao kini ang simbahan nga gikonsaran sa Espiritu Santo. Kung dunay mo ingon nga sila kinungsaran sa Espiritu Santo, ila man ang Katoliko. Apan kitang mga Katoliko, kinang mo discern ka. Kung kanang espirituha, mauba ka na espiritu nga nadawat sa simbahan panahon sa Pentecostes. Mo nang hinay-hinay. Ayaw dayon dito katuo. Nania ka na ko Espiritu Santo, gikonsaran ko. Naganin naman, gikonsaran ko sa mahal na Birhen. Kapoy ko rin, ikonsaran ko sa Santo din, nang giaway, nang ipugno. Ikonsaran ka sa Espiritu sa mahal na Birhen, ikonsaran ko ka sa Santo din, nang ipugno mo sa kapilya. Masa man yung Espiritu? Espiritu na sa demonyo. Mo nang duha ka klaseng Espiritu. Espiritu sa Dios, Espiritu Santo, o lahi nga Espiritu. Mo nang kinahanglan sang Katoliko mamalandong ug hatagan unta sa Ginoo o gift of discernment nga maka-discern sa mga espiritu aron dili kita matuntok. Sunod nga pangutana giingon nimo nga pwede ba barkon nga atong ignon peki ning uban ang tubag mao ni mobalik ta sa Mateo 16:18. Tois Petros et super arbitram et epicabo iglesia miam et forte infere non prevalebon adversos iam. You are Peter, upon this rock I will build my church. I will build my church. Christ never said, I will build my churches. Ang iyang gigamit singular. Buti pasabot usara ang iyang ito. So kung usara ang iyang ito, kung sa may gusto sa Ginoo. John 10:16, miingon si Kristo, aduna ako'y ubang makarnero nga wala pa mahisakop sa akong turin. Apan kinahanglan kuhaon ko sila gikan dito, mamati sila sa akong tingog sa ingon mahimong usara gud kapanon diha sa usa ka magbanantay. Muna gusto sa Ginoo sa iyang pag-ampo 17:21 sa Juan, miingon siya, amahan hiusaha siya. Si Kristo gusto kahiusahan, mo na nagtukod siya ug usa lang kasimbahan aron dinhi kita magkahiusa sa pagsimba ug pagdayo kita. Mo na bitaw communion niya kita sa simbahan nga nagkahiusa. Apan irespeto nato ang mga laing tinuohan. Nga naman kay sila gigarantiyahan sa gitawag the Bill of Rights. Unsa may giingon sa the Bill of Rights? No law shall be made restricting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. Kutob sa relihiyon nga magparehisto sa sek gitagaan sa
sa gobyerno o katungod. Mao nang wala tay katungod sa pagpahunong nila, wala tay katungod sa pagpanghilabot nila, kay igarantiyahan sila sa Bill of Rights nga doon na sila freedom of religion. Ang ato ragad mahimo mao nga pakusko nato ang edukasyon katikisin sa atong simbahan, kay although nag-exist na sila ng mga bundok nga dili unta moabot ang panahon na ang katolikong pagto masaag dito nga ang mga bundok na tinukod lang mga tao. Kay si Kristo wa gyud magtukod og daghan pundok, sila nagkabungkag-bungkag ilang mga pundok, nagtukod si pastor o living bread. Miadto sa sek nagparehistro, ang iyang direhistro the living bread. Dayon may asinso man ang ilang grupo, may dako ilang simbahan, pagdako sa koleksyon nang giaway sa porsyento, nag-away na ang senior pastor o assistant. Unsay gihimo, may adto usab ang iyang assistant sa sek, nagparehistro sa siya dito og the living water. Kombinasyon na kayo, the living bread, kinaunay, ininumay o the living water. So, saan nahitabo sa the living bread, nahimong sliced bread. O ka nang pag-slice, nagpadayon na, o na, may kabat na kita, o kapin sa 45,000 ka mga punto. Tungod ka na kay ang gobyerno na garantiya o kagawasan sa relihiyon. Sa dihang ang Amerika, nitik over sa iyong pagkolonya sa Pilipinas, batok sa mga Spaniards. Ang Amerika nagpasikuna ang the Bill of Rights. According to the U.S. Constitution First Amendment, nakakantar sa palaod sa Amerika, that Congress shall pass no law restricting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Paghimo sa Pilipinas o konstitusyon, ilang gi-adapt kana nga balaod. Kay nagplano ang Amerika na sudlon ang Pilipinas sa US made ng mga tinuhan. Ipasikon na ang freedom of religion, ipasunod dayon ang Jehovah's Witness 1912. Ipasunod dayon ang Seventh Adventist US made the religion. Ipasunod ang Mormons. Ang tanan nga US na gihimo ng mga pundok gidala sa Amerikano sa Pilipinas. Din sila nagitukod o tinuhan. O nang midaghan ng relihiyon, pero ang kamaturan mo kini. Usara Diyon ang itukod. Kayo saraman, kinahanglan magpabilin ka sa nag-inusara niya na simbahan. Kansang Pangulo si Pedro Apostol o sa gitawag uninterrupted, unbroken line of succession hangtod kang Santo Papa Francisco. Kining simbahanan di nato ibiyaan ay mauni ang nag-inusarang simbahan nagtukod ni Jesus sa iya mga apostoles. Sa imong mautan, pwede ba na kung ingnon na sila? Pwede kaayo. Pwede. Sige, nagkangay sa labas. Apan, ang atong pagsulti, kinahanglan po in humble way. First, chapter 3, verse 15, always be ready to give a logical defense, but do it courteously and respectfully. In a nice way. So, pwede na ito sila ingnon in humble way, sa mga itukod ni Kristo. Sa loo alam po mi, kung amo na iwali, o sa rin ito. Kasi po offended sa ilang part. Kaya pag board ng PK, kasi maning yung kalingan, sakto. Sort of tanong. Ang humay kuno nga puyasot, putoy po paingon sa langit. Apan ang humay nga ulipol sa bunga, mudugo nga to sa yuta. Akong pagyog po sa akong labaw magagahom, kanilang tanan, labi na sa ato po sa lingkod karon. Maing hapon para itong tanan. Ako di ay si John Alon, yanong suranon sa kabina, dayon namit na ko si Brad Paul dito sa Pitugo and hantod na diri. Brad Paul, apiates ang kininga pangutana diya sa imong
may tungod ni sa mga pangutana sa akong barkada nga usa ka STA. So miingon siya unsa ka tinuod nga usa sa kadakong kahingawan nila nga nahingawa sila o kadakong kakahadlok tungod sa gitawag nila Sunday law nga ang tanan nga mga tao musimba na ngadto sa Domingo, then sila makasimba na ngadto sa Domingo ug wala ng Sabado. Unsa kini ka tinuod kini gitawag nila Sunday law nga murag karon sila apektado nini. May hapon. So thank you, Brad John. Kanang ingon nga mosimba sa Domingo, mosimba sa Sabado. Ang atong simbahon ang Ginoo dili ng Sabado Domingo. O man tay doktrina nga simbahon ng Domingo. Ang simbahon ang Amahan, ang Anak, Espiritu Santo. Kung sa adlaw, mo siguro na problema. Kung sa adlaw sa simbahon. Ang Ginoo wa gyud problema. Bisan kada oras sa simbahon. Wa gyud sa bagyon nga simbahan ko ha karon na gyud oras sa mo di ako giingon sa Domingo. Sabado ra gyud simbahon. Kaya ang mga tinunan sa Ginoo panahon sa Resurrection Day, Mateo 28:1-9-16 sa si Kristo na banhaw, misugat ang matulog, misimba niya. Wa gyud Sabado ra mo simba ayaw ron. Wala si Kristo maingon ana. Maingon si Jesus sa dagok ni simba na, may yuko pa ganito sa iyang tiilan, mayos ang kalinaw, mana ka ninyo. Ug sugin ni sila nga nabanhaw nako. Wa gyud si Kristo na komentaryo nga hoy, ang simba dapat Sabado, Domingo bayaron. Wala. Meaning kung gusto tang mosimba sa Ginoo, dawato na sa Ginoo, labi na kung kinasing-kasing ang atong paghalad sa pag-worship niya. Kanang Sunday law, ilusyon na sa Sabadista. Imposible na nga naman ang nasod karon na anay Bill of Rights. Kung una nimo ng pamalaura, dili sila mapukus diyan. Naghatag ang gobyerno og freedom of religion. Kung kamong sa Sabado, Sabado mo simba. Nung hilaptan yung Katoliko na niyang Domingo, hilaptanon mo. Kami huwag mahilabotin yung Sabado na yung simba. Kaya kami among pagsimba, mo simba may Lunes, mo simba may Martes. Kaya kanala mo tapamisa, mo simba may Miyerkules, mo simba may Huwebes, mo simba may Biyernes, pati yung Sabado, mo simba kami. Yung Sabado ako man nagsimba. O doon na may katilimbanon nga pagsimba tibuok Domingo in honor sa Resurrection Day nga nabanhaw si Kristo. Pati ang inyong Sabado giapel na magsimba, pero kamo doon Sabado ra yun. Ingon sila, pahuway ko no. Magpahuway ko nung Sabado. Nga nung ipaabot pa yung Sabado ko, karon na humata pa mahuway mo. Kita man na mag-uot ka ng pahuway. Nga no, di sila mga kolor kagyon, di sila mahuway. Kaya ipaabot yung Sabado mo mahuway. Kanang Sabado mapahuway, ang buti pasabutan na, Deuteronomy 5:15, nag-ingon, hinomdomin ninyo nga naulipon kamo sa Ehipto, ikuha ko kamo sa gamhanan kong bukton, tungod niini, bantayan ninyo ang adlaw ipapahulay. Kanang Sabat sa Mahudiyo, in remembrance na sa Independence Day, sa ilang 430 anyos na pagkaulipon, aron din inamalimta ng kaluwasan, kagipabuhagay sa kanila, kung naa sila Sabat. To remember, sa pagluwas sa Diyos nila dito sa Ehipto. Karon ang pangutana, nganong papilo naman tayo ng Sabat sa Hudiyo? Kawag man tamulipon sa Ehipto. Naulipon ta sa gahom ni Satanas, dili lang kay 430 anyos, kung dili sa kalibuan nga katuigan, sukat panagdan og iba. Ipagawas ta ni Jesus nga mao ang the great Moses. Ang yawa mo ang the great Pharaoh. Sa dihang namatay si Jesus o nabanhaw sa batong paglaom nga mahigawas kita gikan sa gahom sa yawa nga mao ang great Pharaoh. Pinaagi ni Kristo nga mao ang the great Moses. Ang atong handumon ang Resurrection Day, ang gihimo nga pagluwas ni great Moses na si Kristo. Mo nang atong i-remember kanuna, dili tong sa Sabat sa Mahudiyo.
Kaya in remembrance man to sa ilang pagkaulipon sa Egypt 430 anyos. Mao man ang wa masabti sa mga taing tinuhang nga naman sa dihang magbasa sila sa daang basahon sa kasabutan kung sa may giingon ni San Pablo. Dinhi sa 2 Corinto kapitulo 3:19 mo nang giingon ni San Pablo. Dili sila makasabot kay hangtod ni ining adlawa ang ilang mga salabutan itaptapan gihapon sa maong taptap samtang magbasa sila sa mga basahon sa daang kasabutan makuha lamang ang maong taptap kung ang tao mahiusa na kang Kristo. Nagbasa sila sa Old Testament murag ang ilang salabutan itaptapan maayo pa ko ng imong matataptapan kay makasabot pa man ka. Ang problema kung ang imong salabutan ang taptapan di na ka makasabot. Unang kita magkatoliko gisabot man nato ang konteksto sa kaluwasang ipabuhagay ni Kristo ang atong handumon mao ang pagpagawas ni Jesus kanato ang the great Moses gikan sa kamot ni the great Pharaoh. Remember munang ingon sa konteksto sa Deuteronomio 5:15 munang atong handumon ang Domingo ang Victory Sunday ang kadaugan sa mga Kristiyanos. Irespeto nato ang Sabadista kung mosimba sila Sabado kung mamahuway sila Sabado ila man ang ibili o ang ilang Sabado i-apil mo nato na siya o pagsimba sa Ginoo mas lamang kanila di tinuod ng sandilo na ma-prosper na kay naanay existing Bill of Rights irespeto na sa matag nasod ang freedom of religion gawas na itong komunista gawa mo tuoan ng freedom of religion wa man po dito masabalik na nabuhi saan so pag-presecute dito wa man po sila dito mo na imposible na o mahagbong na ka-ilosyon na nila aron propaganda aron magpatuo na po sa Katoliko na sila insakto ito naman ang kuhan teknik kaya pala magkuhan ikan magkudhat mahilig mga propaganda aron ang Katoliko Amen. Sunutan na Dadang pangutan na issue kini sa pagpagamatay o ipatay o ipagpagamatay ni Jesus anak manggod say sakto o lalong na terminolohiya nga gamiton ipatay o nagpagamatay. Salamat. Kana manggong nagpagamatay Hikog. mura manggod nang naghikog maso na pagamatay man siya. Si Kristo willing gud nga mamatay. Efeso kapitulo 2 bersikulo 5 hangtod 11 gitawag na sa kenosis. Kenosis. Si Kristo andam nga mamatay kay tubson taniya. Ako naman gusto rin ibutang no? Pero kung naatay mabasa nga nagpakamatay ayaw lang po sabtang naghikog. Kay although Diyos man siya yun kanang kamatayon iya mo ganang ituyuan nga iya nang tilawan ng kamatayon. So either nagpakamatay o namatay para sa ako kung na sa translator sa Bible in respect sa translate anak gawa ta na lang na pero interpret na gawa ng society kaya ito mga nilaluan nagpakamatay so naghikog ito nagpakamatay milig siya na mamatay mo na siya depende na kasi pag-interpret okay sige ikaw sister. Kita mga Kristiyanong Katoliko nag-celebrate sa December 25 sa Pasko sa pagkatawo sa atong Ginoo. Dayon, ang ubang mga sekta wala mag-celebrate niini. Kaya tungod matud pa nila ang mga Kristiyanong Katoliko nag-celebrate usab sa celebrate sa mga Romano sa una na nag-celebrate sila sa ilang Diyos sa adlaw, Diyos nga adlaw bangagi. Ipakaginuon nila ang adlaw nga ang adlaw nga ilang Diyos nga sabay po sa December 25. Please explain, Annie. Usahay makadungog kita sa laing tinuuhan gamoingon sila nganong kamo magkatoliko moingon man mo Disyembre 25 si Kristo na tao nakapaday na sa Bible ang tubag mao kini
Kung mangutana tag pizza, dapat ang motobag dili ang Biblia, uli kalendaryo. Kung mangutana kag pila ka kilo, kilohan ang patubagon dili Biblia. Kunon sa kalayo, metrosan. Kay pizza man, kalendaryo yung motobag, Disyembre 25. Pero nga nang moingon man taga si Kristo na tao Disyembre 25, asa man nila ito ikuha? Kung manhi kita sa Biblia, ato pag yung matres kasi Kristo na himukso o Disyembre 25, ang tubag, yes, gamito na ko ang paraphrase na Bible. Means paraphrase, ang mga panghitabo sa Biblia, itagaan ni o equivalent sa atong kalendaryo. Ganos naman na tao si Kristo. Ang nag-record ini mao sa San Lucas. Diingon sa San Lucas din sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 8 hangtod sa 10, on the day that Zacharias was going about to his work in the temple, for his division was on duty that way, the honor filled by him by lot to enter the inner sanctuary and burn incense before the Lord. Meanwhile, a great crowd stood outside the temple court praying as they always did during the part of the service when the incense was being burned. So atong hisgutan na si Zacarias sa panahon nga iyang katurnuhan sa pagsunog og insenso, miabot ang balita. Kung atong basahon sa hantod verse 13, miabot ang balita na ang iyang asawa nga si Elizabeth nagmabdos kang Juan Bautista. Kanos adi ay miabot ang balita sa anghel nga magmabdos si Elizabeth kang Zacarias, panahon ni Zacarias naghalat og insenso sa kalayo sa templo. O kanos amane nahitabo aron atong ikunik na lang ang pagkatao sa Ginoo. So ba Leviticus 23 kung sa may giingon din sa Leviticus Kapitulo 24, mid-September. Kung sa may mid-September, tunga sa September, meaning September 15, is a solemn time for all the people to meet together for worship. It is a time to remembrance and is to be announced by loud blowing trumpets. So mid of September, doon ay panghitabo diin magkatigo magkatauhan sa pagsimba. 26-27 nag-iyon din the Day of Atonement follows 9 days later. All the people are to come together before the Lord, saddened by their sin, and they shall offer sacrifices by fire to the Lord. So katong gihimo ni Zacarias nga pagsunog og kalayo, mahitabo dia ito sa mid of September, pitsa 15, 9 days later. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Meaning, pagsabak ni Santa Isabel kang Juan Bautista, nahitabo na og Disyembre 24. Karon kay kini sa normal man nga bata, di mo count og 9 months. September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. Di ang San Juan, June 24. Nahimog, nagtubig ito naman sila, bigay nagtubig. Kaya mo na ang pagkatao ni John the Baptist. Pero kung saan na ito pag-unik si Kristo? Lucas 1:23 o 26, ang maguwang si Juan Bautista, maguwang niya si John the Baptist o unong kabulan. Ito ka, napunta o unong kabulan. John, July, August, September, October, November, December, 24. Pero nga naman, 25 man ta mag-celebrate, kaysa adlaw sa Mahudiyo, 9, 11, 12 sa Juan, 12 lang ilang takna. Pag-abot niya 6, 12, pag 6, alas 6, 1, 20, karon sa manok, sa 25, 24. Pagkaon niya alas 6, 1, 25 na sila. Pero kita, ang atong 25, tuwa pa sa alas 12, 1.
unsa man si Kristo na tao. Lucas 2:8-10 na tao man siya sa kagabihion counted sa 25 on Disyembre 25 ang pagkahimugso ni Kristo. O ang mga Kristiyanos, 1st century up to 2nd century, ang mga Kristiyanos nag-celebrate na commemoration sa pagkatao ni Kristo. Ipruibahan na sa mga unang church fathers, especially Theophilus, ang mga katuunang mga amahan sa simbahan, o kanang gitawag worship sa gitawag pagsimba sa adlaw na hitabo na kang Emperor Aurelius 274 AD, meaning na late ng pagsimba o adlaw. Una na sila nag-celebrate dito sa pagkahimugso sa atong Ginoong Kristo. So mo nang tubag ko na advance Merry Christmas kanimo na. Kasunod tayo. Apa tayo na? Nga po sa tanan, may hapon, Sir Paul. Ako din si Marlon Pumano, nagpuyog sa Lower Pulagan, isa ko sa Labangan. Ako pangutana, Sir, sa unang panahon, gihimo sa Ginoo si Adan si Eva, o sa ilang nakabaton sila o duha ka anak, si Abel o si Cain. O panahon na naminyo na si Cain gipatay ni Abel. Gipatay si Abel. O si Abel si Cain naminyo, pag-abot sa pipila ka panahon, naminyo siya, nilayas mo siya kay patay mo niya si Abel. Ang pangutana, isa sa paglayas ni Cain, naminyo man siya. Pangutana, isa man niya naminyuan na itong panahon na paman sila kabuo. Ang tubag, Genesis chapter 5 verse 5, Adam lived and producing sons and daughters. So di tinuod ng anak ni Adam si Bagat sa Abel ug Cain, naapay mga daughters, mga anak babae. Kaya ang tinugdan sa tanang katawhan si Adan na si Eva. So mo nang automatically nga kung si Adan o Eva nanganak og lalaking babae, so ang asawa ni Cain gikan rapod sa mga anak ni Adan. So dili na sabton nga ang Diyos ang buhat na itong laing binuhat aron nahimo ang asawa ni Cain. Kaya kanyan to okay raman nga igsoon maminyo. Okay ra gani ng amahan magpaanak sa iyang anak. Ako si Lot. Si Lot na ito ang anak babae. Ang iyang mga apo, iya lang pong anak. Kaya iyang mga anak nagpahilabot silang tatay, pero ihubog. Kung hindi nagpasabot ka kung mahubog ka, ma-impero na ta. Si Lot na hubog man to, si Noe na impero, si Noe na hubog ang buto, na impero na ito. Ihubog, o dito nagpaliwat sila sa ilang amahan. Nga nung di-allow na, ay gamay pa man ang tao. Pwede lang mag-unay, pero karon bawal na mag-unay. Huwag yun. Sabi na kung ikaw unayon, kung di mo yung gugulingon, ikaw bawal. Ano ito ba? Pero sa Muslim, pero sa ato, Dapat. Dapat, ikaw. nakadusmo-dusmo. Ay, gawin itong microphone. Ako Brad, mag-analan ko. Ako dahil si Bonifacio Using, Galindian. Doon ako ikalagdan, basta nalibog ko ang kadaghanan na to sa mga Katoliko. Kaya, ikambas ko Brad sa ako ang amigo na. Balhin, naglaing pinuhan kaya simbat ang mga Diyos. Kaya na, Exodus 20, 3-5.
Ayaw ko simula ng mga binuhat tao. Kaya ang mga binuhat ko na kong tao, mga Diyos, kayon, ako nga apo, Ginoo, abubuhan kayo. Ano man, nasimba ko na ka? Wala kami, limo na nga. Ay, bro, mutangin ko. Huwag na amang galing sa Biblia, bro, ang Diyos, insang ngalan. Dayon o naaman ng ngalan na Diyos, insang ngalan na unsang masahuna o asang kapituluha at bersikulo aron ako ang makitanpod. Tubag, unsa man ang Dios o unsa may mga ngalan anang Dios. Gusto ni Brad na mailhan. Pero ay lang simbaha bro ha. Unang Korinto 8:4 unsa may Dios. Ang Dios nagrepresentar sa butang dili tinuod. Kon ang usa ka larawan nagpresentar og tinuod, dili na makwalify nga Dios. Kaya Dios kadtong dili tinuod ang representahan. Ang pangutana, kinsa man ang mga Dios? Tubag, unang hari 11:33, Dios nga si Kimos, si Astaroth, 46, uno sa Isayas, mao si Bel, si Nebo, si Baal. Mao ni ang mga sikat na Dios sa unang panahon. Mao na ang giingon sa Bible nga mga Dios nga dili kita maghimog larawan, kay kung ato nahimog larawan, ato nang simbahon nga Dios, makasala bitaw kadultere. Ang pangutana, kita bang mga Katoliko, nakasala ba kita sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 ug 5? Naghimo ba kitag malarawan sa butang sa langit? Ingon ng Bible nga ayaw ko paghimo pa butang sa langit ay inyong simbahon nga Dios sa ibabaw sa yuta, sa ilawom sa yuta. Ang pangutana mao kini, kita bang mga Katoliko naghimo pa kitag larawan sa mga butang sa langit nga atong gisimba isip Dios? Wala. Unsa may makita nato ini kagabi makita kita og buwan. Ang pangutana, kitang mga Katoliko naghimo ba kitag larawan sa mga buwan? Wala. Atong gibutang sa atong simbahan, isimba nato isip Dios og miingon kita, Dios namo nga buwan, ayaw yung taon pag-uwan, kaya naglalir pagkisalantian. Nakabasa mi din. Wala kay Katoliko nga naghimo larawan sa butang sa langit, ayaw isimba isip Dios. Mga butang na niya sa ibabaw sa iyo taon saman, kita mga tao ang sa ibabaw sa iyo. O di ka mulayo ni Rizal, kay si Rizal adunay monumento sa Lunita o sa mga eskwelahan o university. Ang pangutana, kita ba mga Katoliko naghimo pa kitag larawan ni Rizal, himutang nato sa atong katedral, gisimba nato isip Dios og miingon kita, Dios namo nga Rizal, hatagi kami pandisal, alas 3 na mamangis na kami. Wa kita maghimog larawan ni Rizal. Mga butangan ni aselawong sa iyo taon saman. Doon lamang din mo pasakan. Pahoy ko'y mo giyutan sa pasakan, di pa mangluto ng bitok pati. Ang Biblia ngayon na ito pagbuhat o pabutang dito sa ilawom sa yuta nga buhatan yung larawan o isimbahon ng Diyos. Ang pagutana mo yun Kita bang mga Katoliko naghimog ba kita larawan sa mga wati atong ibutang sa atong parokya, gisimba nato isip pingon kita, Diyos namo nga wati atake kami sikwati pares na mo sa pandesal? Wala kita maghimog mga larawan sa butang sa langit, sa ibabaw sa yuta, sa ilawom sa yuta, sa ilawom sa tubig na atong gisimba isip Dios. Kay klaro sa katisismo sa pagtuong Katoliko, CCC number 2132, the honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Ang simbahang Katoliko na nodlo na ang simbahon lang yun, mao ang Dios, nga mao ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. The rest dili na sila adore as Dios, but irespeto isip mga alagad sa Dios. O nang waktay na violate sa Exodus Kapitulo 20 versikulo 3 o 5. Sir Pagtan. Salamat bro, ay nalamdagan ko bro. Salamat.
Pino Lasaga ng Ligaya ng pinagkalangan sa pagkakasyon. Ang akong pangutana, Brad Simple lang. Naglibog ko babahin ng Biblia. Kaya ang Biblia sa Katoliko o Biblia sa Protestante dili parehas. Kaya ang Biblia sa Katoliko is 53, samantala ang Protestante is 61 sila. Ganong dili mo na parehas. Dili parehas. 73, samantalang sa Protestante 66. Ang pangutana, kinsa may nagdugang. Dili isyo ang pagdugang, ang isyo at tinuod, kinsa nagkuha. Kaya kanang ilang di-accuse na gidugang naa naman na sa karaan, even ang Greek Septuagint version naa naman na. Wa pa ganing si Kristo na himukso, more or less 2,000 years, existed naman ang Tobit, Sirach, Maccabeos, o mauna ang igamit sa simbahan sa mga apostoles. Katong nahubat sa Grigo, kagikan sa Hebro, nga mauna nakarga ng 46 ka libro, nga niyang ikarga po sa atong Bible sa Katoliko. So, dili isyo, kinsay nagpuno. Ang tinuod na isyo, kinsay nagkuha. Kinsa may nagkuha. Ang tubag maone, sumala sa librong The Bible History, The Making and the Impact of the Bible, pahina 179, ang ihimo sa Protestante, ilang i-convince ang British and Foreign Bible Society na kanang ito ka libro na atong gitawag na Deuterocanon, i-remove ka na. Maunang ni atong 1825, nag-successful ang ilang removal sa 7 ka libro. Maunang ilang Biblia, nag-asimpol sa Katoliko, 73, ilan ang dikuhaan. Ang nahitabo sa ilang Bible, ang atong Bible kumplito, ang ilang kuha-kuha. Inawag ka ng abnormal Bible. That's not abnormal ang Biblia. Ang ihap ba abnormal means kulang. Mga nang kalahian sa Biblia Katoliko o sa mga dili Katoliko. Ang Katoliko ang nag-asimpol sa Biblia, kining nakigamit ng Biblia, itaktakan po nila. Kung atong buhaan ang Bible, magkasala kita. Nga naman, sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 12, biingon ang atong Ginoong Kristo. Buhatan nato sa uban, ang boto ninyong buhaton, bot ninyong ilang buhaton na kaninyo. Kini ang kahulugan sa palaon o sa tibuok. Basahon sa mga propita. Kahibalo ba the golden rule? Katubit na nag-eskwela na sa unang panahon. Ang atong Rome na ay sa lawikain, naingon na nga, kung ano ang di mo gusto, huwag mong gawin sa iba. Kung na golden rule. Matod ni Kristo sa Mateo 7, versikulo 12, kini the golden rule, kung unsa ang imong dili gustong buhaton kanimo, ayaw ka na buhatan sa uban, gikuha ka na dito sa balaod ni Moises o sa mga silat sa mga propeta. Ang pautana mo ni naaba diha sa silat ni Moises o sa mga propeta ang linya na nagingon. Kung unsa dili mo gusto nga buhaton ka na mo kayo mo buhatan sa uban, naaba na. Kung naa tagaan ta 5,000. Kung naa na, wag na. Asa man ang mabasa? Mabasa na sa Tobit Kapitulo 4, versikulo 5. Nag-ingon din, ayaw kayo pagbuhat kang bisan kinsa sa bisan unsang butang nga dili mo buot nga buhaton diha kanimo. Miingon si Jesus, kini nga mga pulong ikuha niya dito sa basahon ni Moses o sa propeta, pero kung imo nang nilikon ka ng 39 ka libro na ginawa sa Protestante, wa ko'y pulong diha nga mabasa ang the golden rule except sa Tobit 4:15. Kung si Kristo mikot sa Tobit 4:15, nga nang itaktak man sa Protestante, huwag pang ipasabot, mas labaw pa siya sa Ginoo. Dili, ibig si Kristo, mikot diha sa Deuterocanon. Palakpakan. Mao na ako na nga itong Bible kulang, mahimo ko na kulang atong kasibaw. Ano man?
Pananglitan kung ang protestante pautan o nato asa na ang ato di kupinan. Aron makuha ka sa video. Magkatupag ba sila? Lakaw ba? Idong lang. Kuha na sila yung Makabiyo. O sa may giinom sa Makabiyos. Makabiyos, Kapitulo 2, versikulo 5. Picturan ta ka. Sa pag-abot ni Jeremias dito sa bukid, nakita niyo sa kadakong langog. O dito yung itaguan ang tulgas sa taguanan. O ang sugaran sa kasabot at Ark de Covenant. O ang altar sa insinso. Unya iyang itakupan ang kanghaan sa langit. Kato dito ang Ark de Covenant nga maoy ang sahon sa mga Israelita panahon sa gubat sa Jericho, ilang gilibot 7 times, nahuklo ang baril. Asa naman to? Kung mangutana ka sa laing tinoni sila katubag, pero kung kitang katuligo pangutan makatubag na nga kitaguan ni Propeta Jeremias dito sa langit. Kay naa na'y bagong arka sa kasabutan, asa babasa 11:19, 12:1-5 sa ipadayan, ang new Ark of the Covenant mo ang babay na nanganak o hari na si Kristo, ang mahal na Birhen. Mo na kung mo gamit na sa kulang-kulang na Bible, mahimo sa kulang-kulang ang atong ibalo, o posible na mahimo ang kuwang-kuwang po. Last. Bro, microphone. Uy. Buti, tungkol itong microphone. Ay, yung. Ako'y pagkatana, brad. Ay, nasa sa imong ngalan, uy. Asawa sa Uy. magulang ay Christian. Ako si Lagbina Torres, taga ni Abangan sa mga. Ingon niya, brad, ano daw tulog ako katong Ginoo. Na daw amahan ay anak o espiritu. Iglesia na, iglesia. Siya. Wa gyud ta manudlo nga tulo ang atong Dios. Klaro kaayo ang teaching sa Katoliko. Nga dunay o salaman ka Dios, ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. O nang Juan 5:7, dunay tulo nga nagpamatuod sa langit, ang Amahan, ang Pulong o ang Espiritu o kining tulo usara. Unsa man ning usa ang ilang pagka-Dios, unsa man ning tulo ang persona. So dili tinuod ang ingon sa laing tinuohan ng atong Dios tulo kabilang mathematics plus man ang atong mathematics times man Plus 1 times 1. Genesis 2 20 ang balang kasulatan tungod ni ini ang lalaki mobiya sa iyang amahan o inahan o putipon sa asawa o silang duha mahimong usa times man 1 times 1 times 1 equals 1 ang ilang igamit 1 plus 1 plus 1 equals 3 nasayop sila sa pagkaon kita mo na sakto 1 plus 1 plus 1 equals 1 ang Amahan Diyos, ang Anak Diyos, ang Holy Spirit Diyos, dili sila tulong ka Diyos, usa lang sila ka Diyos. Apan, tulo sila ka magapalakang persona. Kung ang ayaw may pasangin kayo tuloy ang Diyos. Basta ka mo tulo ang inyong suko. Suko pa si Manalo Felix, nasuko na po si Ranyo, nasuko na po si Eduardo. Ingon mo na yung huling suko, isa lang. Suko mo ang panitulong suko. Tapi nak pakai nasi patay na sa kwarto sa pakulan. Joke na to. So mo nang medyo hapon naman ipagkapoy na mo kay ako wa mo kapuya po. May kapuya ay. Tulog na balikan na ako sumulte. Pero kung surrender na mo, Di pa, dili ko ulit na ta. surrender. Asal mo si Pater. Warning the night. So, wala mo ta na gyud. Wala ba utana? Apa? Wala pa din. So drop din. Mayang hapon bro. Hapon. Ingon sila nga ayaw lang pagpungutana. Kani ako isugo lang po ko ani. Ang tuma lang po ko kay tinuod man po ligod. Sa Jehovah's Witnesses ang Diyos ngalan edi Juba. Sa Katoliko Yahweh ug Amahan ang iyang pangutana ani bro aha kuloy tinuod
ang saksi ko na ito patuganon. Sumala sa ilang librong the divine name that will endure forever, which still. So may lagi ito. Ang Jehovah, dili mao ang insakto nga ngalan sa Dios. Even ang mga saksi miangkon, nga kanang ilang gidarda nga ngalan kuno nila sa ilang Ginoo, nga Jehovah, dili na insakto nga ngalan. Sa ato pa, kung di na insakto na ay insakto. Unsa may insakto? Ito ba? 1950 na preface sa the New World Translation, unsa may giingon nito? The form Yahweh is correct than Jehovah. Unsa ang ato igamit na Yahweh? Masakto kaysa ilang formang Jehovah na ilang i-admitter na sa iyo. So meaning sila, ilan ang i-witness nga nasayop ng ilang formang Jehovah nga ilang gigamit. Actually, ang ngalan sa Diyos sa Hebrew gitawag kini the divine tetragrammaton. What is tetra? Tetra means four, grammaton means letters. Ang ngalan sa Diyos sa Hebrew upat man gyud ka letra o puro konsonante. YHWH. Pero sa dihang nahimo ng international lingwahe ang Latin, si Raimundos Martinez na usa ka Katolikong monghe na Dominican order sa iyang librong Hudyo Fide, iyang isulat dito ng form ng Jehovah. O si Petros Galatinos na kauban ko niya nga pari na Dominicano niatong 1520, siya ang nagpamilyarize kung anang Jehovah, nagisugdan sa pari nga si Raimundos Martinez. Meaning ka ng Jehovah nga forma ang nag-imbento yun anak ang mga pari na Dominicano na Katoliko. Ang pangutana, nga nung sila may nagbitbit anang imbento sa pari? Nga nung ang simbahang Katoliko wala man mo favor sa Jehovah. Ang rason mao kini kay nahilayo na kana sa orihinalidad sa upat ka konsonante ang gitawag tetragrammaton nga YHWH. And even Jehovah's Witness admitted nga wrong magid ng Jehovah. Ang pangutana, nganong nagpadayon man sila sa ilang gituuhan na sayo. Ngano kay napasubo sila sa sayo. Magpakamatay na lang sila sa sayo. Kaya nasayop naman sila. Ang pangutana sa may sakto, ang amahan o Jehovah. O sa may giingon sa Diyos na amahan, Jeremias 13:19, sa may giingon, tawagan ninyo ako nga amahan. Unsay gusto sa Dios na itawag nato niya, tawag nato siya amahan. Mo nang si Kristo sa pag-ampo sa Mateo 6:9 miingon, amahan namo nga anak sa langit. Wa si Kristo, hihuba namo, wa gyud miingon. Kaya naman, ang Dios may nagbuot na tawgon siya amahan. Ang pangutana mao ni, ngano mo ingon man sila nga gamiton gud ang Jehovah in respect sa Ginoo? Ang pangutana, kung mulitok ang Jehovah, nagrespitar ka sa Dios. Isa may mga mahal doon. Isa nga siya mga mahal. Marcelo. Buhay pa wala na. Wala na. Liatong imong amahan buhay pa. Liingon ba ka nga, Marcelo, mga unang ta Marcelo. Liingon ba ka nga, Marcelo. What to do ko Marcelo? Bisan pang imong intonisyon, hinay, basta litukon mo ang pangalan sa imong tatay, mugawas ko gawa kay batasan. Kana, tatay pala nimo. Ang akong amahan, si Chodoro, niper sa akong kinabuhi, kami ko nga, Chodoro, mahal ko na ko Chodoro ha. Kung sa bato sa imong tatay ba? Sa ato pa ang paglitok sa ngalan sa imong tatay, it does not follow na nag-respeto ka na yan. Kutangi ka na substitute. Bisan pa mo singgit ka, pa, tay, ato na ko tay. Bisan pa pinabundak ng istorya, kay wa man imulit to ka ang iyang ngalan, miingon mga ka, tay, ato na ko tay. Mugawas kay hapon, na respetado ka sa imong tatay. Ug di siya masuko nimo.
Sa ato pa, kining atong pinanggap na mga igsuon nga isi-isihon lang nila ang Dios na inon Jehova. Sama diay na sa anak nga isi-isihon na pod paglitok ang ngalan sa iyang tatay. Mao nang kita mga Katoliko, neither gyud tang mulitok sa ngalan sa Dios in respect sa Ginoo. Mao nang naata gitawag saktidyot nga amahan. Kay mao kana ang pagbuot sa amahan, Jeremias 19, nga tawag ninyo akong amahan. Sa ato pa, in summary, ang Katoliko ang nagrespetar sa Dios. Amen. Kay atong gitawag ang Dios nga atong amahan. Kanang nagpasiatab nga nagrespeto sa Dios nga nagtawag sa iyang ngalan, mao na ang way batasan. Mao nang tubag sa tungkan. Kung tungod niya na, mga tuog na ta. O mga huway na ta. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.